Gandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeya Niña Empanya at ngayon aking tatalakayin ang aralin to sa panahon ng katutubo. Ano nga ba ang panahon ng katutubo? Ang panahon ng katutubo ay ang panahon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Nakilala bilang panahon ng katutubo ay siyang panahon ng umuunlad na pagkaiba-iba ng kultura at mayayamang tradisyon. Ang panahong ito ay mula sa pinakamaagang pamayanan ng tao hanggang sa ika-19 na siglo. At ngayon, dito nyo malalaman ang mas malalim na kahulugan sa panahon ng katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Karamihan sa mga panitikan nila ay yaong mga pasalindila gaya ng mga bulong, tugmang bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting bayan na anyong patula, mga kwentong bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritual na baybayin bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Mga panitikang pasandila. Ano nga ba yan? Ito ay ang mga alamat, epiko, kwentong bayan, mito, alamat. Ang alamat ay mga kwentong naglalarawan na pinagmulan ng mga bagay-bagay sa kapaligiran, tulad ng mga bundok, ilog, bulkan o kahit na mga hayop at halaman. Ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga Pilipino sa mga likas na pwersa at ang kanilang ugnayan sa kalikasan. Ang mga alamat ay nagbibigay kahulugan sa mga pangyayari at nagpapaliwanag sa mga kababalaghan na hindi madaling maipaliwanag sa pamamagitan ng agham. Sino nga ba ang mga o ano nga ba ang mga tauhan sa alamat? Ang mga tauhan sa alamat ay kadalasang mga tao, hayop o mga supernatural na nilalang na may kaugnayan sa pinagmula ng mga bagay-bagay. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang alamat ay isang pagsilip sa pinagmula ng ating kultura. Ito ay isang uri ng mga kwentong bayan na nagkukwento na pinagmula ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Ito ay mga kwentong naglalaman ng mga pangyayari, tao o lugar na may kaugnayan sa kasaysayan, kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. At dito naman tayo dumako sa epiko. Ano nga ba ang epiko? Base sa aking natalakay kanina at nasabi, ang epiko ay isang uri ng panitika na tumatalakay sa mga kabayanihan at kapakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at hindi kapanipaniwala. Sapagkat ang epiko ay isang paglalakbay sa mundo ng kabayanihan. Ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay na nagkukwento ng mga kabayanihan, pakikipaglaban at mga pangyayari sa buhay ng mga bayani. Ito ay isang mahalagang bahagi ng panitikan Pilipino na nagpapakita ng mga paniniwala, kaugalian at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Kwentong bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay mga salaysay na nagmula sa mga sinaunang lipunan at ipinapasa-pasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ay naglalaman ng mga aral, kababalaghan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga kwentong bayan ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga bayani, mahiwagang mga nilalang at mga aral sa buhay na naglalayong magbigay gabay at magpahalaga sa mga kultura at tradisyon ng Pilipinas. Pangatlo na rito ay ang mito. Ang mga mito ay mga kwentong may kinalaman sa mga Diyos at Diyosa
mga mahika at mga pangyayari sa mundong hindi pangkaraniwan. Ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa mga puwersa sa kanilang paligid at ang kanilang relasyon sa mga ito. Ang mga mito ay naglalaman ng mga magagandang kwento na nagpapakita ng kababaang loob, kagitingan at kagandahan ng mga Diyos at Diyosa. Ang mga elemento ng alamat, epiko, mito at kwentong bayan. Isa na rito ay ang tauhan. Ang tauhan ay nagbibigay buhay sa akdang maaring maging masama o mabuti. At ang pangalawa naman ay ang tagpuan, panahon o lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa akda. At ang pangatlo naman ay ang banghay. Ito ay ang pagkasunod-sunod na mga pangyayari. Pinaka-importanting bahagi na nagpapakita ng ating kasaysayan, paniniwala at kultura, bagamat magkaiba-iba ang kanilang layunin at tauhan na nagbabahagi sila ng karaniwang elemento. At dumako naman tayo dito sa mga bahagi ng banghay. Una na rito ay ang simula. Mayroon tayong tatlo. Ito ay simula, gitna, at wakas. Magsisimula tayo sa simula. Siyempre, ang simula ay dito pa lamang ay mababanggit na ang kilos, paglinang sa tao, mga hadlang o suliranin. Habang ang gitna naman ay naglalayo na kawi-kawing maayos, sunod-sunod at magkakaugnay na mga pangyayari, yan ang sa gitna. At habang ang sa wakas naman ay dito nagkakaroon ng kalutasan sa mga suliranin. Halimbawa na rito ay ang kwento ng babaeng naghahanap ng kanyang nawawalang anak. Ang gitna ay maaring nagpapakita ng kanyang paglalakbay, ang mga hamon ng kanyang kinakaharap at ang kanyang pagsusuri sa mga hamon o desisyon na kanyang ginawa. Ang kasukdulan ay maaaring ang paghahanap sa isang tao na may impormasyon tungkol sa kanyang anak. Ito ay bale, hinahanap mo ang iyong anak at sa iyong paglalakbay, yan ang gitna ng kwento. Sa paglalakbay mo ay may mga pagsubok na dumadaan sa iyong nilalakharan para lang makamit at makita mo ang iyong anak. So yan lamang ang isa sa mga halimbawa. At ang ikatatlo ay ang wakas o falling action at resolution sa Ingles. Ang wakas ay nagsisilbing pagbaba ng tensyon at nagkakaroon ng mga kahintuturan ng mga pangyayari. Ang mga pangunahing problema ng kwento ay nalulutas. Ang mga tauhan ay nagkakaroon ng mga bagong pananaw. Nagbabago ang kanilang mga desisyon o nagkakaroon ng bagong layunin sa buhay. Ang wakas ay nagtatapos sa kwento, nag-iiwan ng isang pangmatagalang impresyon sa mambabasa. Sa kabuuan, ang simula, gitna at wakas ay mahalagang bahagi ng isang kwento. Bakit? Sapagkat ito ay nagsisilbing balangkas. Sa kabuuan, ang simula, gitna at wakas ay mahalagang bahagi ng isang kwento sapagkat ito ay nagsisilbing balangkas para sa pagunlad ng mga pangyayari sa mga tauhan at tema. Ang pag-unawa sa mga bahaging ito ay nagbibigay aliw sa atin o mas malalim na pagkakaunawaan sa isang kwento at sa mga mensahe na nais na nitong ipahiwatig. At sa pamamagitan ng mga kwentong bayan, alamat, mito at maikling kwento na ipapahayag at na isasalin natin ang kultura at identidad ng mga Pilipino sa susunod na henerasyon. Ang mga ito ay naglalarawan ng yaman ng kulturang Pilipino, nagbibigay kahulugan sa kasaysayan at tradisyon ng bansa, at nagpapalaganap ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling kultura. At yun lamang po at maraming salamat. Inuulit ko, ako nga po pala si Jeya Nina Empanya
at maraming salamat sa pakikinig.